Magandang umaga, mga kapatid. Ayan, isang napakagandang umaga at isang malaking karangalan po na naawitan at sambahin ng ating Panginoong Hesukristo. Amen po ba? Amen. Ano po kaya tumayo po tayo at ating purihan ang ating Panginoon? Ang kailangan ko ay pag-ibig mo, O Diyos, sa buhay kong ito. Ang kagalakan mo'y kalakasan ko, Ikaw ang nais ko. Ikaw lamang ang pupurihin, ang pangalan mo'y dadakilain. Wala nang sa'yo'y maihahambing, ang awit ko'y iyong dinggin. Langit ang aking nadarama, sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla, kapag sa'yo'y sumasamba. Ang kailangan ko ay pag-ibig mo, O Diyos, sa buhay kong ito. Ang kagalakan mo'y kalakasan ko, Ikaw ang nais ko. Ikaw lamang ang pupurihin, ang pangalan mo'y dadakilain. Wala nang sa'yo'y maihahambing, ang awit ko'y iyong dinggin. Langit ang aking nadarama, sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla, kapag sa'yo'y sumasamba. Langit ang aking nadarama, sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla, kapag sa'yo'y sumasamba. Ikaw lamang ang pupurihin, ang pangalan mo'y dadakilain. Wala nang sa'yo'y maihahambing, ang awit ko'y iyong dinggin. Langit ang aking nadarama, sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla, kapag sa'yo'y sumasamba. Langit ang aking nadarama, sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla, kapag sa'yo'y sumasamba. Palakpakan ng ating Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, na tunay kang matatag, Panginoon. Ang lahat namin ay Ikaw, Panginoon. Natatanging kalakasan, kayamanang natagpuan, ang lahat po ay Ikaw. Sa landas ng paglalakbay, tanging hatid mo'y tagumpay, ang lahat po ay Ikaw. Kristo, ngalan mo, karapat
dapat. Kristo, ngalan mo ay papurihan. Kasalanan pinatawad, sa dugo mong ibinayad, ang lahat ko ay ikaw. Katotohanang nalaman, kailan may di iiwan, ang lahat ko ay ikaw. Kristo, ngalan mo, karapat dapat. Kristo, ngalan mo ay papurihan. Kristo, ngalan mo. Kristo, ngalan mo, karapat dapat. Kristo, ngalan mo ay papurihan. Kristo, ngalan mo. Kristo, ngalan mo ay harapan dapat. Kristo, ngalan mo ay papurihan. Kristo, ngalan mo, karapat dapat. Kristo, ngalan mo ay papurihan. Sabay-sabay po nating ulitin. Kristo, ngalan mo, karapat dapat. Kristo, ngalan mo ay papurihan. Ay papurihan. Ay papurihan. Patuloy natin pong awitan ng ating Panginoon. Siya ang higit na makapangyarihang Diyos. Makapangyarihan ang ating Diyos. Mga likha niya ay napapaluhod. Ang karunungan sa Kanya na mula.
ang pasimula. Mga bansa, mga hari, sa paghuhukom ika'y maghahari. Namamangha sa kagandahan mo, wala nang makahihigit sa'yo. Si Jesus, ipinako siya sa krus, nabuhay siya, tinakwil ng iba, wari rosas na inapakapaka. Hari ka man, nagpakumbaba sa iyong likha. Makapangyarihan ang ating Diyos, mga likha niya ay napapaluhod. Sabay natin kung awitan. Ang karunungan sa Kanya na siya ang wakas at ang pasimula. Mga bansa, mga bansa, sa paghuhukom ika'y maghahari. Namamangha sa kagandahan mo, wala nang makahihigit sa'yo. Si Jesus, ipinako siya sa krus, nabuhay siya, tinakwil ng iba, wari rosas na inapak-apaka. Hari ka man, nagpakumbaba sa iyong likha. Pag-ibig mo'y hindi mapantayan, kabutihan hindi masuklian, wari rosas na inapak-apaka. Hari ka man, nagpakumbaba sa iyong likha, wari rosas na inapak-apaka. Hari ka man, nagpakumbaba sa iyong likha. Ating palakpakan ang ating Panginoon buhay. Maraming salamat po at maaari na po tayong umupo.
Ayun, purihin po ang Panginoon at magandang umaga sa inyong lahat. Ayan, welcome po tayong lahat sa GCF Naga, Tagalog Service, tuwing linggo, alas 8 ng umaga dito sa may third floor, Magsaysay. At ngayon po ay bago natin umpisahan, gusto lang nating kilalanin kung meron ba tayong bisita o isang beses pa lang na dumadalo sa GCF. Kung meron man po, maaari po ba kayong tumayo para kayo naman ay aming mabati. Dito po sa kabila, baka nahihiya lang po. Sige. Kung wala po, para sa ating lahat, tumayo po tayong lahat at batiin natin ang bawat isa. Pumunta po tayo sa ating mga paalala. Una, yung mga cellphone po natin or gadgets. Paki-double check or triple check. Siguraduhin po na yung cellphone natin ay walang tunog. Ako rin, i-check ko rin yung akin. Ayun, yan, nakapatay. Tapos yung mga smartwatch, minsan tumutunog din po yan. May mga alarm clock din yan. Kaya paki-double check na rin. Pakisigurado na ito ay walang tunog. Sunod naman ay kung meron po kayong dalang sanggol o bata at kung sakaling sila po ay umiiyak, pwede po ninyo silang dalhin dyan sa cry room. Meron po tayong cry room dyan sa gilid na pwede po ninyong puntahan. Sige, tumungo na po tayo sa ating anunsyo. Una ay ang ating Scripture Lens. Subscribe to Scripture Lens. Ngayon, kung gusto po ninyo makakuha ng buong kopya ng bulletin na meron kayo, nandun din yung buong paliwanag, yung application, punta po kayo sa Scripture Lens. Tapos kung paano kayo makakapunta doon, pag pumunta po kayo sa website ng GCF, GCF Naga, pag sinearch ninyo sa Google, under maintenance pa po siya. Kaya punta lang kayo sa baba, tapos pindutin ninyo yung Scripture Lens, lalabas doon yung pinaka-latest na sermon at andun yung copy ng bulletin, yung kompleto. Sunod ay ang ating social media pages. Marami po tayong social media pages. Meron tayong YouTube channel, meron din tayong Spotify, at meron din tayong sinasabi ko nga yung website natin, gcfnaga.com. So lahat po yun, i-type nyo lang po ay GCF Naga, lalabas na yun doon. Ito naman ay kung gusto ninyong panoorin ulit yung sermon. Halimbawa, hindi kayo naka-attend or gusto ninyong i-review ulit, pwede kayong pumunta sa YouTube, Spotify, at sa website. At panghuli po ay dahil ngayon ay unang linggo ng buwan, unang linggo ng November, syempre gusto nating batiin yung may mga kaarawan ng November. Kaya kung birthday po ninyo sa buwan ng November, maaari po ba kayong tumayo? Sige po, birthday ng November. Tapos pagtayo po ay pumunta sa unahan. Ayun, sige po, wag pong may hiya. Sige po, tawagin ko na po si Doc Steve para sa panalangin. Yun din pong may nagse-celebrate ng wedding anniversary ngayong buwan ng November. Gusto rin po namin kayong batiin at bigyan ng isang, ano ba to? May regalo ba tayo? Mamaya na lang po.
Pinahanda pa po yung regalo para sa ating mga may kaarawan. Ayan. Sige po, atin pong ipanalangin ang may mga nagse-celebrate ng kanilang birthday at wedding anniversary ngayong buwan po ng November. Tayo po ay sama-samang manalangin. Aming Diyos, marami pong salamat sa araw na ito. Marami pong salamat sa buwan ng Nobyembre na inyong ipinagkaloob sa aming lahat. Maraming salamat, Lord, sa aming mga kapatid na nakatayo ngayon sa aming harapan. Sila ay nagse-celebrate ng kanilang birthday ngayong buwan ng November o kaya ng wedding anniversary ngayong buwan ding ito. Marami pong salamat sa inyo pong kabutihan, kabaitan sa kanila sa nagdaan na taon. Sila po ay inyong pinagpala, sila po ay inyong iningatan, binigyan ng magandang kalusugan, at sila po ay inyong binless throughout the year. At salamat, Panginoon, dahil muli ninyong silang binigyan ng panibagong taon sa kanilang buhay, sa kanilang pagsasama bilang mag-asawa. Marami pong salamat. At dalangin po namin ang patuloy ninyong pagpapala sa kanila. Sila ay patuloy po ninyong ingatan, bigyan ng mabuting kalusugan, gabayan sa pamamagitan ng inyong salita sa kanilang mga ginagawa, sa kanilang pamilya, sa kanilang mga tungkulin bilang asawa, bilang anak, bilang magulang, bilang kapatid. Ganon din po sa kanilang mga trabaho, sa kanilang mga ministry. Patuloy niyo po silang gamitin upang maging pagpapala din sa marami. Dalangin ko po na sila ay inyong patuloy na palakasin spiritually, physically, and mentally. Sa mga nagse-celebrate ng kanilang wedding anniversary, patuloy po na patatagin ang kanilang pagsasama bilang mag-asawa. At patuloy niyo po silang patuloy po kayong magpakilala sa kanila bilang Diyos. Pagpalain po ang aming mga kapatid na ito. Maraming salamat. Sa inyo po ang papuri at pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. God bless po. Happy birthday and happy anniversary. Ayan, nandyan na po yung regalo. So, tanggapin niyo po itong ating munting regalo. Magpapatuloy na rin po tayo sa panalangin, pastoral prayer. At sige po, tayo muli ay lumapit sa Diyos at tayo ay sama-samang manalangin. Yes, Lord, marami pong salamat sa inyo pong kabutihan sa bawat isa sa amin. Kami po ay patuloy na lumalapit sa inyo bilang inyong mga anak at bilang isang church community na inyo pong tinawag, hinirang, pinili upang kayo po ay pagsilbihan at bigyan ng kaluwalhatian. Itinataas po namin ang inyong pangalan sa aming kalagitnaan. Kayo po ang Diyos na siyang lumikha ng bawat isa sa amin. Kayo po ang lumikha sa mundong ito. Kayo po ang nagbigay ng buhay sa amin. At kayo rin po ang kumukuha nito. Kaya nga po kami ay lumalapit sa inyo ng may respeto, may pagpapakumbaba, pagsamba, may takot. At meron din pong kasiyahan sa aming mga puso. Dahil kay Jesucristo,
kami ay nakalalapit sa inyo. Amin din pong ina-acknowledge na kami ay makasalanan at kami po ay nagkasala sa inyo at sa aming kapwa. Kaya nga pong ngayong umaga kami ay humihingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan. Linisin niyo po kami, ang aming isip, ang aming bibig, ang aming puso, ang aming spirito mula, Lord, sa kasamaan, mula sa kasalanan na aming ginawa. Patawarin niyo po kami. Tanggalin niyo po, O Diyos, ang anumang balakid sa aming isip, sa aming puso, na pumipigil o umahadlang sa aming paglapit sa inyo. Salamat, Lord, sa pagpapatawad na inyong pinagkaloob sa pamamagitan ni Jesucristo, na siyang Diyos na naging tao upang pagbayaran ng aming mga kasalanan. Salamat, Panginoong Jesus, sa inyo pong pag-ibig sa amin, na bagamat kami ay makasalanan, kami ay inyong minahal at pinatawad. At sa inyo pong dinanas na hirap, kamatayan sa krus, inyo pong tinalo at tinapos ang epekto ng kasalanan. Sa inyong pong pagkabuhay, kami ay nagkaroon din ng buhay. Buhay na walang hanggan. Kami po ay nagtitiwala sa inyo at sa inyong mga salita, na sino man manampalataya sa inyo ay hindi mapapahamak, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya Lord, kami ay lubos na nagpapasalamat sa panibagong buhay na inyong pinagkaloob sa amin sa pamamagitan ng inyong perfect sacrifice sa cross. Ito po ay effective at ito ay eternal. Ito ay sapat na upang kami ay mapatawad sa aming mga kasalanan. Kami ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kami ay magkaroon ng relasyon sa inyo, ng fellowship. At ganun din sa bawat isa na nanampalataya din sa inyo. Salamat, Panginoon, kundi dahil sa inyo, kami ay mapapahamak. Kami ay mahihiwalay at patuloy na mahihiwalay sa inyo. Kaya po sa oras na ito, kami po ay taus-puso na nagpapasalamat. Hayaan niyo po na hindi lang kami magpasalamat sa aming mga bibig, sa aming mga salita. Ito ay i-convert namin sa paglilingkod sa inyo at sa aming kapwa. Dahil Lord, kayo rin ang nagbigay nito sa aming mga puso, naglagay nito sa aming mga puso, kayo ang nagbigay ng kakayahan sa bawat isa sa amin. Kaya Lord, hayaan niyo po kami na sundin kayo, ang inyong utos, at magmahalan. At ang pagmamahal po na ito ay naisasagawa namin sa pamamagitan ng paglilingkod sa bawat isa. Salamat, Lord, sa inyong provisions. Salamat, Lord, sa patuloy ninyong pinagkakaloob sa amin na amin pong mga pangangailangan sa araw-araw. Salamat, Lord, sa opportunity na makapagtrabaho, na mag-business, makapag-aral.
ang mga bagay po na ito ay manggagaling lamang sa inyo. At karapat dapat lamang, Lord, na mag-excel kami sa aming mga trabaho, mga business at pag-aaral. At ito po ang aming expression ng pasasalamat at pagtitiwala sa inyo. Salamat din, Lord, sa mga challenges, sa mga problema na inyo pong inaalaw na aming ma-experience upang kami ay bigyan ng katatagan at patuloy na lumapit sa inyo at magtiwala sa inyo at ma-experience, Lord, ang katagumpayan. Salamat, Lord, sa mga aming kapamilya, sa mga kaibigan, sa church community na inyo pong pinagkaloob sa amin. Salamat, Lord, sa kanilang support, sa kanilang encouragement. Salamat din, Lord, sa umagang ito na kami ay sama-sama muli na manalangin, magpuri, magbigay ng aming kaloob para sa inyo at makinig sa inyong salita. Tinataas po namin ang aming mga kapatiran na meron pong mga karamdaman. Lord, we ask for your healing to be upon them. Pagalingin niyo nga po sila, Panginoon, sa kanilang mga sakit. Bigyan ng mabuting kalusugan, ibalik ang maayos na kalusugan. Bigyan din po ninyo kami ng wisdom para pangalagaan ang aming pisikal na katawan. Kumain ng masustansyang pagkain, mag-exercise, magpahinga. Ganon din, Lord, sa may mga problema o nagsastruggle sa kanilang relasyon, sa kanilang asawa, sa kanilang anak, sa kanilang mga kapatid, sa kanilang kamag-anak o kaibigan. Lord, we ask for your healing also relationally sa mga taong ito. Ganon din, Lord, yung may mga mental challenge or emotional challenge. Dalangin po namin ang kapayapaan na nanggagaling sa inyo. Ang kagalingan mula sa depression, mula, Lord, sa hopelessness. Dalangin ko, Lord, na sila ay inyong dalawin, kausapin, pagalingin. At bigyan, Lord, ng kalakasan, physically, mentally, and emotionally. Ganon din, Lord, yung mga nagsastruggle financially. Dalangin ko po ang inyong provisions sa mga gastusin na pang-araw-araw, na mabayaran ang mga utang at makaipon, Lord, upang ito ay magamit namin para sa aming future, sa aming mga anak, sa aming kalusugan, at higit sa lahat, Lord, to support your ministry, your church community, upang kami ay maging bahagi ng inyong pagpapalaganap ng inyong salita. Salamat din, Lord, sa aming mga leaders na inyong iniligay sa kanilang mga position. Meron po kayong plano kung bakit nandyan po sila. Dalangin po namin ang kaligtasan sa aming Pangulo, sa aming Vice President, sa Executive, sa Legislative, sa Judiciary Departments, hanggang sa mga local government offices, Lord. Sa aming Mayor, sa aming Vice Mayor, Councilors, hanggang sa mga barangay or municipal leaders. Dalangin po namin na ang inyong salita ng Ebanghelyo ay ma-proclaim sa mga opisina, sa mga public and private offices, Lord. Patuloy niyo pong i-expose ang
corruption sa aming bansa. Dalangin po namin ang hustisya. Dalangin po namin na palaguin ninyo ang economy ng Pilipinas at pagpalain ang aming bayan. Sa amin, Lord, pagpapatuloy ng aming pagsamba sa inyo, patuloy ka pong maitaas, maluwalhati, at mabigyan ng kapurihan. Be glorified, Lord, in everything that we do. In Jesus' name we pray. Amen. Ayan, paalala po ulit sa ating lahat, yung mga cellphone natin or gadgets, paki-double check, paki-triple check po. Ngayon naman po, kung maalala natin nung nakaraang linggo, wala po yung ating pastor at wala din yung mga elders sa GCF po. Dahil pumunta po sila sa San Pablo. Ngayon ay meron ipapakitang video. Picture pala na ipapakita, mga documentation habang sila ay nandun sa San Pablo. Kaya sige. Ayan, purihin ng Panginoon dahil meron ng GCF San Pablo. Kaya palakpakan po natin ang Panginoon. Sige, tumungo na po tayo sa ating pagbibigay sa gawain ng Panginoon. Meron pong ibinigay sa inyo na 2 envelope. Yung color brown po ay para sa mission at yung white envelope naman po ay para sa tithes and offering. Ako po ay may babasahin sa inyo salita ng Diyos na nagmula sa Kawikaan, Kabanata 3, talata 9 hanggang 10. Ito pong nakasulat. Parangalan mo si Yahweh sa pamamagitan ng iyong mga kayamanan, at mula sa iyong mga pinakamainam na ani, siya ay iyo ring handugan. Sa gayon, kamalig mo ay lagi nang aapaw. Sisidlan ng inumin ay hindi nga matutuyuan. Ay lamang po at tumayo po ang lahat para sa pag-awit ng doksolohiya. Tayo po ay manalangin. Panginoon, nagpapasalamat kami sa araw na binigay ninyo ngayon. Pasalamat kami dahil nandito kami ngayon sa simbahan upang paglingkuran kayo. At bukod pa doon, Panginoon, nagpapasalamat din kami dahil patuloy po ninyong tinutugunan ang aming mga pangangailangan. At kahit kailan po ay hindi kayo nagkulang.
kayo ay palaging tapat at totoo. Pagpalain niyo po, Panginoon, ang bawat isa sa kanilang trabaho, sa kanilang pag-aaral, sa kanilang mga negosyo, Lord, upang kami po ay maging pagpapala sa aming mga kapamilya, sa aming kakilala, kaibigan, at lalong-lalo na sa simbahan na ito. Pinapanalangin din namin, Panginoon, na gabayan po ninyo kami sa aming mga ginagawa, na bigyan ninyo kami ng karunungan na maging maayos yung mga bagay na aming inaasikaso. Ilayo niyo po kami, Panginoon, sa anumang kapahamakan, at muli nagpapasalamat kami sa mga blessings na binibigay ninyo sa amin. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Maaari na po kayong umupo. Tumungo na po tayo sa pagbabasa ng salita ng Diyos. Ang ating pong babasahing salita ng Diyos ay nagmula sa aklat ng unang Juan, Kabanata 5, talata 1 hanggang 5. Ulitin ko po, unang Juan, Kabanata 5, talata 1 hanggang 5. Kung kayo po ay may dalang Biblia, makipagbukas po kayo sa akin sa aklat na nabanggit at basahin po natin ito ng sabay-sabay. Tumayo po tayong lahat bilang paggalang sa kanyang salita. Ang sino mang sumasampalatayang si Jesus ang Kristo ay anak na ng Diyos. At ang sino mang nagmamahal sa nagsilang ay nagmamahal din sa isinilang. Ganito natin nalalaman na minamahal natin ang mga anak ng Diyos. Kung minamahal natin ang Diyos at sinusunod ang kanyang mga utos. Sapagkat ganito ang pagmamahal sa Diyos, na sundin natin ang kanyang mga utos at hindi naman mahirap sundin ang kanyang mga utos. Sapagkat ang sino mang anak na ng Diyos ay nagtatagumpay sa sanlibutan. At ito ang pagtatagumpay na dumadaig sa sanlibutan, ang ating pananampalataya. At sino ang nagtatagumpay sa sanlibutan? Hindi ba siya na sumasampalataya na si Jesus ang anak ng Diyos? Purihin ng Diyos sa pagbabasa ng kanyang salita. Maaari na po kayong umupo. Gandang umaga po ulit sa ating lahat at sa mga nanonood nito sa Facebook o kaya sa YouTube or sa iba't ibang social media. Magandang umaga po. Kamusta po kayo? Malapit na po ang December, malumalamig na. At meron parating ulit na bagyo. Dalangin po natin na ito ay hindi tumama sa ating probinsya. At dalangin po natin ang safety ng bawat isa. Sa John chapter 3, sa 1:3, may isang Pariseyo na nagngangalang Nicodemo na pinuno ng mga Hudyo. Isang gabi pumunta siya kay Jesus at sinabi, Rabbi, nalalaman po namin kayo'y isang tagapagturo mula sa Diyos, sapagkat walang makagagawa ng mga himalang ginagawa ninyo kung wala sa inyo ang Diyos. Sumagot si Jesus, tandaan mo ang sinasabi kong ito, malibang ipanganak na muli ang isang tao,
hindi niya makikita ang paghahari ng Diyos. Paanong maipapanganak pang muli ang isang taong matanda na? Makakapasok pa ba siya sa sinapupunan ng kanyang ina para muling ipanganak? Tanong ni Nicodemo. Sagot naman ni Jesus, tandaan mo ang sinasabi kong ito. Malibang ang isang tao ay ipanganak sa pamamagitan ng tubig at ng Espiritu, hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. Ang taong ipinanganak sa laman ay laman, at ang ipinanganak sa Espiritu ay Espiritu. Huwag kang magtaka sa sinabi ko sa iyo, kayong lahat ay kailangang ipanganak na muli. Ito po yung bahagi ng sinulat ni Juan, at siya rin po ang may akda, siya rin po ang author ng ating series sa 1 John. At tayo po ay nasa 1 John chapter 5 na verses 1 to 5. At ang pamagat po ng ating mensahe ngayong umaga ay ipinanganak ng Diyos. So tingnan po natin yung katabi natin. Ipinanganak ba yan ng Diyos? Yung ating mga sarili, tingnan din po natin. Ipinanganak ba ako ng Diyos? Ibig sabihin, ang Diyos ba ang aking Ama? Hindi po ito patungkol sa pisikal na kapanganakan, kagaya po nung hindi maintindihan ni Nicodemo kung paano pa ipapanganak muli ang isang tao na matanda na. Ito po ay patungkol sa panibagong kapanganakan. At ang kapanganakan pong ito ay nagmumula at nanggagaling at biyaya at pinagkakaloob lamang ng Diyos. Tayo po ay manalangin. Aming Diyos, kami po ay muli lumalapit sa inyo ng may pagpapakumbaba. Marami pong salamat sa pagkakataong ito na kami ay inyong dinala sa lugar na ito upang magsama-sama, magbigay ng papuri, umawit, magbigay ng kaloob, at ngayon ay makinig ng inyong salita. Dalangin ko, Lord, na buksan nga ninyo, please, ang aming isip, ang aming tenga, ang aming puso sa inyong salita, at ang inyong salita ay magbigay ng buhay sa amin, magbigay ng kaligtasan sa amin, magbigay ng kapayapaan at kapanatagan, at magbigay, Lord, ng encouragement sa bawat isa. Ang iyong salita, Lord, ay may kapangyarihan, hindi lamang magpagaling ng may sakit, hindi lamang, Lord, magbigay ng karunungan, kundi ito ay nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Salamat, Lord, sa inyong mga salita na aming pag-aaralan, na aming babasahin, na aming pagbubulay-bulayan. Kayo po ang bigyan ng papuri at kadakilaan. Salamat, Lord. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Isa pong patunay na nasa atin ang banal na Espiritu ng Diyos ay ang pagmamahalan sa mga kapwa mananampalataya. Meron po ba tayong pag-ibig or pagmamahal sa bawat isa? Ang nagmamahal po sa mga kapwa na mga mananampalataya or believers ay naisasagawa natin. Hindi po dahil sa ating kakayahan. No? Although meron po tayong natural na ability na magmahalan, pag sinabi po nating magmahalan, hindi po ito yung romantic form of love. At hindi rin po ito yung love between friends dahil meron tayong common na interest. O hindi rin po ito yung pagmamahalan ng magkakamag-anak dahil kayo or tayo ay merong dugo, no, na dumadaloy sa atin na nanggaling sa ating mga magulang. Hindi po yan ang ibig sabihin dito. Ito po yung pagmamahalan na naglilingkod sa bawat isa. No, ito po yung example na ginawa ni Jesus sa kanyang mga alagad at sinabi niya na panibagong utos na magmahalan kayo at
pinakita niyo po ito sa pamamagitan ng paglinis, paghugas ng mga paa ng kanyang mga alagad. So ang expression po ng pag-ibig na ito ay naka-anchor, nakabase sa Diyos. Ibig sabihin po, tayo ay merong capacity or ability to love or to serve one another because of God. Ang Diyos po ang naglagay niyan sa atin, sa ating mga puso. At kung totoong mahal natin ng Diyos, ibig sabihin meron tayong relasyon, personal na ugnayan sa Diyos, mahal tayo ng Diyos dahil siya ay pag-ibig at mahal natin ang Diyos, hindi po natin daw kayang kamuhian ang ating kapwa. Ayan po yung isa sa mga pinag-aralan natin last Sunday. So paano natin magagawa na ibigin o pagsilbihan ng ating kapwa? Paano po natin magagawa yan? Nagagawa po natin yan sa pamamagitan ng pag-ibig ng Diyos. No, dahil siya po ang unang nagmahal sa atin. Siya po ang nagbibigay sa atin ng kakayahan para una, tanggihan ang galit. Kasi maaari magkaroon tayo ng puot or galit sa ating kapwa. But instead, matuto po tayong magmahal sa ating mga kapatid, lalo na po sa mga kapatid sa pananampalataya. Dahil dito, mahalaga nga po sa bawat tunay na nagtitiwala sa Diyos ang tinatawag na church community. Dahil dito po sa simbahan, sa growth group, sa discipleship group, na-express po natin yung sacrifice. Nagsasakripisyo tayo ng oras. Instead na nasa bahay lang tayo, nag-relax tayo doon. Ang dami nating ginagawa, masyado tayong busy. Naglalaan tayo ng oras sa isang linggo to commit sa isang grupo na magkita-kita, mag-usap-usap, manalangin, ipanalangin ang bawat isa, at minsan lumalagpas pa dyan, tumutulong sa bawat isa. Nag-extend tayo ng help sa bawat isa. Paulit-ulit pa ngang pinaalala ng apostol na manatili sa mga aral na natutunan nila noon pa. So sa isa pong church community, ang pinakasentro ng ating relasyon, kaya po tayo magkakapatid, ay si Kristo. At bahagi po ni Kristo, bahagi po ng ating Diyos ay ang kanyang salita. Ibig sabihin, hindi po natin pwedeng paghiwalayin si Kristo, hindi po natin pwedeng paghiwalayin ang banal na Espiritu, hindi po natin pwedeng paghiwalayin ang Diyos Ama dahil iisang Diyos po sila. At lalo na po ang kanilang mga salita. So hindi po pwede na sabihin natin, mahal ko ang Diyos. Ako ay may relasyon sa Diyos, pero hindi ko naman sinusunod yung kanyang salita. Malaki po ang problema na yan dahil isa po sa isang manifestation, isa pong picture o isa pong sign na tayo ay merong pag-ibig sa Diyos kung tayo ay sumusunod sa Diyos. Ipinapaliwanag po ni Juan na ang pagiging anak ng Diyos, ang pagmamahal sa Diyos, ang pagmamahal sa kapwa mananampalataya, at ang pagiging totoo sa mga aral. Ibig sabihin yung pagsunod, tayo ay sumusunod sa Diyos, ay lahat po ito magkakaugnay. Hindi po siya pwedeng separate. At ngayong umaga, babalikan po natin, meron po tayong 3 punto na dadaanan patungkol po sa 1 John chapter 5 verses 1 to 5. Ang una po nating punto ay doktrina. Doctrine. Paulit-ulit po na sinasabi ni Juan na si Jesus ay ang Kristo. Na si Jesus ang Kristo o Mesiyas.
Ano pong ibig sabihin ng Kristo or ng Mesiyas? Siya po ang ipinangakong tagapagligtas mula pa po noon sa Old Testament. No? So siya po, si Jesus po ang promised Savior King na inappoint ng Diyos to save or redeem His people. No? Bigyan ng kaligtasan. Kaligtasan saan? Kaligtasan po sa epekto, sa consequence ng kasalanan, which is eternal separation from God. Ngayon po, may mga nagkumukontra nito, mayroon po mga maling katuruan sa panahon po ni Juan, nung mga panahon na ito po ay kanyang isinulat, at kinukontra po ang katuroang ito. Nagbibigay po sila ng maling katuruan na nagsasabi na si Jesus ay hindi Kristo. Na hindi siya po yung tagapagligtas. Hindi po kasi sila naniniwala na ang Diyos na banal ay magiging tao. Dahil ang katawan ng tao ay makasalanan. So para ho sa kanila, imposible na ang banal na Diyos ay magkakatawang tao, ang katawan ay associated with sin. So hindi ho nila yon maintindihan at hindi po nila yon matanggap, kaya hindi po sila naniniwala na si Jesus ay si Kristo. Kaso hindi po pwedeng sabihin ng anak ng Diyos. Kung tayo po ay tunay na anak ng Diyos, hindi po natin pwedeng sabihin at hindi po pwede na hindi tayo maniniwala sa katotohanan na si Jesus ay Kristo. Bakit po? Dahil sinulat na po, sinabi na po. Si Kristo na nga po mismo ang nagsabi niyan sa mga alagad, sa mga apostol. Kaya yung mga apostol, yung mga alagad ni Kristo, ito din yung kanilang ihinahayag. Ito rin po yung kanilang isinulat. No? At ito na po yung ating binabasa ngayon at ito na po yung ating tinuturo na si Jesus ay ang Kristo. Siya po ang tagapagligtas. At ito po ay hindi lang konsepto o theory, ito po ay kanyang isinakatuparan nung siya po ay dumaan sa kahirapan, sa kamatayan sa krus, at muling pagkabuhay. At ito po ay hindi lang haka-haka dahil marami po ang nakakita ng kanyang kamatayan at ng kanyang muling pagkabuhay. At karamihan po dito na ang kanyang mga alagad, nung nakita po ito, kahit sila ay itorture, kahit sila ay patayin, hindi po nila ito itinakwil. Bagkus ito ay kanilang isinulat, kinonvert nila yung kanilang oral testimony into written testimony. Kaya po meron tayo ngayong New Testament. At yan po ang ating pinag-aaralan. At kung mahal mo ang Diyos, mahal natin ang Diyos Ama, mahal din natin lahat ng isinilang mula sa Kanya. So, mahal natin yung Kanyang mga ipinanganak din. So, tingnan po natin yung 1 John chapter 5, verse 1. Sabi po dyan, ang sinumang sumasampalatayang si Jesus ang Kristo ay anak na ng Diyos. At ang sinumang nagmamahal sa nagsilang, yung nagsilang po, po ang Diyos Ama, ay nagmamahal din sa isinilang. May isa pong translation, basahin ko po sa inyo, isang Bible translation sa Tagalog din. Sabi po dito, ang bawat sumasampalatayang si Jesus ang Kristo ay ipinanganak na mula sa Diyos. At ang bawat umiibig sa Diyos na nagbigay buhay ay umiibig din sa mga ipinanganak mula sa Kanya. So,
pag-aralan po natin itong 1 John chapter 5 verse 1 ng mas malalim pa dahil naniniwala po ako na ito ay isang malalim na doktrina. At pag naintindihan po natin ang 1 John chapter 5 verse 1, maiintindihan po natin na ang tao ay tunay na walang kakayahan upang iligtas ang kanyang sarili. Ibig sabihin po, iligtas sa kapahamakan. No? So, ang tao po kasi, nung tayo ay ipinanganak po tayo na makasalanan. Ang sabi po sa Biblia, we are dead to sin. Ibig sabihin po, patay po tayo. Ang patay, wala po siyang kakayahan para, patay nga po no? Para magkaroon ng buhay. Ang tawag sa atin ay walking dead. Patay po tayo pero naglalakad-lakad po tayo dyan, tatrabaho tayo, nag-aaral tayo, nag-uusap-usap tayo, kumakain tayo. Pero yung ating espiritu, yung ating pong spiritual na aspeto ay patay. Yun po ang ibig sabihin nun. We are dead to sin. So, lahat po ng ginagawa natin, lahat ng ating mga desisyon ay inclined, no, na mali. We are inclined to sin. Ibig sabihin po, pag gagawa tayo ng isang bagay or ng isang desisyon, mga 99.9% po, ito po ay mali at ito ay kasalanan. Dahil tayo po ay patay sa kasalanan. Kaya nga po, ang regeneration na tinatawag, yung ikalawang kapanganakan, no? Yung tinatawag na born again, ito po ay ipinagkakaloob ng Diyos. Ito po ay nanggagaling sa Diyos. Kaya nga, ang title ng ating mensahe ay ipinanganak ng Diyos. Kasi yung unat kapanganakan po natin ay yun yung kapanganakan natin sa pisikal. At kailangan po natin ng spiritual rebirth upang, pakinggan po ninyo to, magkaroon tayo ng pananampalataya. Kasi ang patay, wala ho siyang kakayahan na magkaroon ng pananampalataya sa Diyos. Kaya kung pag-aaralan po natin, balikan natin, sabi dito, ang sino mang sumasampalatayang si Jesus ang Kristo, yung salita pong sumasampalataya doon, ang tawag po sa English nun is perfect, no? Present tense. Ibig sabihin po, hindi siya one time, big time na nagtiwala tayo. No? Ibig sabihin po niyan, tuloy-tuloy yan, sumasampalataya. Hindi sumampalataya. Yun po yung paggamit ng salita. Ang sino mang sumasampalataya, ang ibig sabihin ho niyan, continuous. Day by day, moment by moment, ongoing. Ito po yung tinatawag na persevering faith. Ibig sabihin po, tuloy-tuloy na pagtitiwala sa Diyos. Araw-araw po yan. At ito po ay nangyayari lamang, pinag-aralan na rin po natin to nung mga nakaraang linggo, sa pamamagitan ng banal na spiritu. Ibig sabihin po, ang tao walang kakayahan na magkaroon ng pagtitiwala sa Diyos at ma-maintain po ito at ma-sustain po ito kung hindi lamang sa banal na spiritu. In other words, ang ganito pong pananampalataya, yung ongoing, continuous, persevering faith, ay bunga, tandaan po ninyo ha, ay bunga, produkto lamang po ito ng bagong kapanganakan. Ibig sabihin po, mangyayari lang po ito kung tayo ay tunay na anak na ng Diyos. Balikan po natin, ang sino mang sumasampalatayang si Jesus ang Kristo ay, ano daw po, anak na ng Diyos. Ibig sabihin po, pag anak ka na ng Diyos, ibig sabihin ikaw ay ipinanganak ng muli.
No, ikaw ay binigyan na ng panibagong puso, ng panibagong buhay. Nasa inyo na, nasa atin ang banal na Espiritu, magkakaroon na po tayo ng pagtitiwala sa Diyos. Ibig sabihin, kung hindi pa po tayo ipinanganak ng Diyos, wala po tayong kakayahan na magtiwala kay Jesus. Kaya nga po, mabigat na doktrina ang 1 John chapter 5 verse 1 dahil sinasabi po dito na ang tao tunay na walang kakayahan na iligtas ang kanyang sarili. Wala po tayong cooperation, wala po tayong participation pagdating po sa kaligtasan. Ibig sabihin, hindi po sa paggawa ng mabuti, hindi po sa pagsunod sa mga moral law, sa mga utos ng Diyos, hindi po yan ang magbibigay ng kaligtasan sa atin. Una po, ang Diyos ang nagbibigay ng kaligtasan sa atin. Siya po ang nagbabago ng ating puso. Kasi kung hindi baguhin ng Diyos ang ating puso, wala po tayong kakayahan. Number 1, na makilala kung sino ang Diyos. Number 2, sundin ang Diyos. So yun pong faith, at yun pong obedience, at yun pong love. Yan po yung tatlong tema ni John dito. Faith, sumampalataya, pananampalataya. Pagsunod, obedience. At yung pagmamahal, love, itong tatlong punto ay produkto o bunga lamang ng bagong kapanganakan. Ang gusto pong sabihin is yung tinatawag na regeneration, yung ipinanganak na mula sa Diyos, o yung bagong kapanganakan, o yung tinatawag na born of God, or born again, o isinilang mula sa Diyos, na ang doctrinal term nga po ulit ay regeneration. Ibig sabihin po, kailangan mangyari muna ito sa isang tao. At ito po ay nauuna bago po ang pananampalataya. Kaya po walang makapagmamayabang, wala pong makapagsasabi, ako nagsisi ako sa aking kasalanan. Ako nagtiwala ako sa Diyos. Parang ang nangyayari, parang sinasabi ko na dahil sa akin desisyon, sa aking pagtitiwala, sa aking pagsisisi, sa aking kasalanan, ako ang nagkaroon ng buhay na walang hanggan. Mali po yun. Ibig sabihin po yan, kaya po tayo nagkaroon ng repentance o desire na magkaroon ng pagbabago ng ating isip. Kaya po tayo nagkaroon ng pagtitiwala sa Diyos. Kaya po tayo nagkaroon ng kagustuhan na makilala ang Diyos. To seek Him is because binago na ng Diyos yung ating puso. Kasi kung hindi po mangyayari yon, ang natural tendency natin ay rebellion, tumalikod sa Diyos. Kaya nga po malalaman natin sa ating mga sarili, sa pamamagitan ng Kanyang salita, na ako ba ay tunay na ipinanganak sa Diyos? Tunay ba na ako ay binago na ng Diyos? Tunay ba na nagkaroon ako ng pagbabago, ng regeneration? Kasi po, ang tunay na anak ng Diyos, ang tunay na ipinanganak na mula sa Diyos, o ang tunay na isinilang o ipinanganak na muli, meron po siyang faith sa Diyos. Meron po siyang obedience sa Diyos. At meron po siyang love sa Diyos. Kaya po kung meron tayo nitong tatlong to, faith, obedience, and love, masasabi natin sa ating sarili, we can be assured, we can be even confident na tayo ay ipinanganak na sa Diyos or ng Diyos.
Ibig sabihin po, binibigyan ng Diyos ng bagong buhay ang isang tao upang magkaroon ng pananampalataya. Kaya nga po, kung meron tayong kakilala na kahit ano pang gawin natin, kahit ano pang explain natin ng ebanghelyo, ng gospel, kahit ano pa pong pilit natin na i-proclaim ang gospel, in-explain na natin paulit-ulit, we even lived out para sa mga taong ito what God's gospel is all about, wala pa rin. Hindi pa rin niya naintindihan. Hindi pa rin siya nagkaroon ng pagtitiwala sa Diyos. Una po, hindi niyo kasalanan yun. Dahil wala po tayong kapangyarihan na iligtas ang bawat isa. Pangalawa, ang Diyos lamang po ang nakakabago ng tao. So, hindi po natin pwedeng imagmayabang kahit kanino, ay ako, nagtiwala ako sa Diyos. Tinanggap ko ang Diyos. Sumunod ako sa Diyos. Hindi po. Dahil kung hindi po binago ng Diyos ang ating puso, hindi po mangyayari yun. Hindi rin po natin pwedeng ipagmayabang, ako ang nag-share ng gospel dyan. Ako ang proclaim ng gospel dyan. Kaya yan naligtas dahil sa akin. Hindi rin po. Ang nagbigay po ng kaligtasan sa Kanya ay ang Diyos. Ano nangyari? Ginamit tayo upang i-proclaim yung gospel so that nung narinig nung tao na yon, yung ebanghelyo, clear na sa Kanya. Maliwanag na sa Kanya. Na dahil binago na ng Diyos yung Kanyang puso, nung narinig niya yon, naintindihan niya. At nagkaroon na siya ng pananampalataya. Dok, paano naman yung nag-profess, nag-confess that Jesus Christ is Lord, Savior, and God. Tapos, hindi naman nakikita sa kanyang buhay. Kaya nga po, merong mga senyales, meron pong mga produkto. Kasi ang tunay na binago ng Diyos ang kanyang puso, meron siyang tiwala sa Diyos, meron siyang obedient sa kanyang mga salita, sa kanyang mga utos, at meron siyang pagmamahal. Kaya po tinatawag din ni Pablo ang bagong mananampalataya na isang bagong nilalang. Si Paul naman po ang nagsabi noon na yung old self, patay na yon, wala na yon, lumipas na yon. Meron ng bagong nilalang. Kaya lang po, yung physical na karakter ng tao na yon, dala-dala pa natin hanggang ngayon. Ano po yon? Yung tendency na magkasala. Kaya ano pong sabi ni John na pinag-aralan din natin sa chapter 1, kung tayo ay nagsasabi na tayo ay walang kasalanan, tayo ay sinungaling. Pero kung tayo ay nagkakasala, kasi nga tayo ay makasalanan pa din, binago ng Diyos yung ating puso, yes, so that yung atin pong tinatawag na free will. Yung ibig sabihin po, yung ating desisyon ay nakabatay na sa salita ng Diyos. At kung tayo po ay nagkasala, ibig sabihin, hindi po ito naaayon sa salita ng Diyos, tayo po ay lumapit sa Diyos at humingi ng kapatawaran at tayo ay patatawarin ng Diyos. At kung totoo nga po na tayo ay ipinanganak na muli, ibig sabihin ipinanganak na po tayo sa Diyos at meron na tayong banal na spirito, ano daw ang epekto? Mamahalin niya ang kanyang kapwa na binago din ng Diyos. Yan po yung ikalawang punto. Ang pagmamahal at ang mga utos. Ang mga tao po na isinilang mula sa Diyos ay mamahalin din ang kapwa nilang isinilang mula sa Diyos. Kahit pa hindi mo yan
ka blood relative. O kahit hindi mo yan best friend. O hindi mo yan asawa. Ang patunay nito ay ang pagmamahal sa Diyos at ang pagsunod sa kanyang mga utos. No, ayon kay Juan, ang pagmamahal sa Diyos ay makikita sa pagsunod sa kanyang mga utos. Kaya nga po sa verse 1 pa lang, sabi doon, ang sino mang nagmamahal sa nagsilang ay nagmamahal din sa isinilang. Ibig sabihin po, ang bawat umiibig sa Diyos na nagbigay buhay din sa mga taong ito, napatay din sila dati, binago sila ng Diyos, binigyan ng panibagong buhay, ay umiibig din sa kanila. No? Dahil tayo ay magkakapatid sa Diyos. Ayon kay Juan, ang pagmamahal sa Diyos ay hindi makikita sa pagsunod sa kanyang mga utos. Ang pagmamahal sa Diyos ay makikita sa pagsunod sa kanyang mga utos at ang mga utos niya ay hindi daw po pabigat. No, tingnan natin yung verses 2 and 3. Ganito natin malalaman or nalalaman. No, malalaman pala talaga natin. So paano natin malalaman? Ganito. Na minamahal natin ang mga anak ng Diyos. So makikita daw sa ating gagawin, sa ating mga ginagawa, kung talagang mahal natin ang bawat isa. Number 1, kung minamahal natin ang Diyos. No? At sinusunod ang kanyang mga utos. Nakita po ninyo yung connection? Ibig sabihin, pag mahal po natin yung Diyos, mahal din natin yung ating kapwa mananampalataya. At kung mahal natin daw yung kapwa mananampalataya, ibig sabihin yan, mahal din natin ang Diyos. Bakit? Kasi ang pagmamahal sa kapwa mananampalataya ay pagsunod sa kanyang utos. Dahil inutos po na Jesucristo na kayo ay magmahalan. At binigay niya po itong utos na to noong wala na po si Judas. Kaya ito po yung new commandment na ibinigay niya. Ito po, ang context nito ay ang pagmamahal sa bawat mananampalataya. Parang ganito po yung analogy niyan. Kung tayo daw ay mahal natin yung ating nanay at tatay. Yung nanay at tatay natin. Yung nanay at tatay natin, anak tayo. Meron din silang anak. Ibig sabihin kapatid natin. So kung mahal natin yung ating nanay at tatay, mahal natin yung kapatid din natin. So ibig sabihin, kung mahal natin yung ating nanay at tatay, at sabi ng nanay at tatay, magmahalan kayo, magkakapatid kayo. At ginagawa natin yon, ipinapakita lamang po nun ang pagsunod sa ating magulang at pag-ibig natin sa kanila. So ganun po yung analogy nun. Verse 3, sapagkat ganito ang pagmamahal sa Diyos. Ano daw po yung pagmamahal sa Diyos? Na sundin natin ang kanyang mga utos at hindi naman mahirap sundin ang kanyang mga utos. Ibig sabihin po nito, sa tao po na hindi pa binago ng Diyos, mahirap sundin ang utos ng Diyos. Wala pong interest ang tao na hindi pa po binago ng Diyos sa kanyang mga salita. Wala po yung ka-interest. Parang ganyan din siguro tayo noon. Wala tayong desire magbasa ng Biblia, wala tayong desire pumunta sa isang fellowship, wala tayong desire na manalangin, wala tayong desire na maglingkod sa Diyos. Pero, nung binago ng Diyos yung ating mga puso, ay, parang enjoy. Parang masaya, parang magaan ang maglingkod sa Diyos. Of course, minsan physically tiring. Physically mahirap din po. Draining din yan emotionally, financially, drain din financially. Pero at the end of the day, meron pong joy. Meron pong satisfaction sa puso natin. Hindi po mahirap sundin ang kanyang mga utos. Bakit po hindi mahirap sundin? Dahil po sa banal na spirito. Ang banal na spirito po ang nagbibigay lakas sa bawat isa upang sumunod
sa Diyos. So nakikita po natin, even yung obedience is a product of the work of God in our lives. Kaya nga po, wala talaga tayong maipagmamalaki o maipagmamayabang. Ang patunay na pagmamahal sa Ama ay ang pagmamahal sa community ng mga mananampalataya. At ang patunay na pagmamahal sa community ay ang pagmamahal sa Diyos. So brothers and sisters, paano nyo, for example, mapuprove sa akin, for example, na mahal ninyo ako bilang kapatid sa pananampalataya kung mahal ninyo ang Diyos at susunod kayo sa Kanya. So paano ko sa inyo mapapakita na kayo ay aking iniibig bilang kapatid sa Diyos? Same thing. Kung mahal ko po ang Diyos at kung sumusunod po ako sa utos niya. Ikatlo po ay tagumpay at pananampalataya. Pananampalataya. Sabi ng apostol, ang mga isinilang mula sa Diyos ay nagtatagumpay laban sa mundo. Binibigyan diin ni Juan ang pinakaimportanteng susi sa tagumpay na ito. Ano daw po yun? Pananampalataya. Nagtanong pa siya ng isang rhetorical question. Sino ba talaga ang nakakatalo sa mundo? Alam naman natin ang sagot. Walang iba kundi ang naniniwala na si Jesus ang anak ng Diyos. Tingnan po natin yung verses 4-5. Sapagkat ang sino mang anak na ng Diyos, take note, anak na po siya ng Diyos. Dahil ang hindi pa anak ng Diyos, wala pong katagumpayan. Wala po siyang victory. And that person will eternally suffer in the lake of fire. Yun po yung nakakatakot dun. Sapagkat ang sino mang anak na ng Diyos ay nagtatagumpay sa sanlibutan. Ano po itong sanlibutan na to? Ito po yung sistema ng mundo kung saan laban sa Diyos ang ginagawa. No? So ito po yung makasalanang sistema ng mundo. So ang tao daw po, wala siyang power to overcome sin by himself or herself. Hindi po niya yan mapagtatagumpayan. Dahil ang nagbibigay po ng tagumpay to overcome sin is God alone. Wala na pong iba. Kaya kahit saan po tayo pumunta, magbasa ka pa ng mga books na encouraging, hindi mo pa yan po mapagtatagumpayan. Hanggat hindi binabago ng Diyos ang ating puso. At ito ang pagtatagumpay na dumadaig sa sanlibutan. Ano daw po yun? Ang ating pananampalataya. Ang pananampalataya po na yan, saving faith na yan, ang Diyos din ang nagbigay. Ito po ay isang sandata. Parang war kasi yan eh, no? Yung worldliness para po yung gera. No? So dapat meron tayong sandata. At ang sandata po na ito ay hindi dahil sa lakas nung gumagamit ng sandata na yan, kundi dahil ito ay nakabatay, nakatuon kay Kristo na siya nang tumalo sa sanlibutan. Verse 5, at sino ang nagtatagumpay sa sanlibutan? Hindi ba siya na sumasampalataya na si Jesus ang anak ng Diyos? Pinapatunayan po ni Juan na si Jesus ay parehong
tao at Diyos. Ipinanganak siyang tao, pero siya rin ang walang hanggang anak ng Diyos na kasama na ng Ama mula pa sa simula. Binibigyan diin po ng apostol na ang pananampalataya ay dapat nakabase sa tamang doktrina patungkol kay Hesukristo. Na si Hesukristo ay tagapagligtas at siya po ay Diyos. Sa ating pong pagsasabuhay, number 1, dapat nating kilalanin at ipahayag na si Kristo ay tunay na Diyos at tunay na tao. Yan po ang itinuturo ng mga apostles. Yan po yung ating pinag-aaralan. At yan din po yung itinuturo natin hanggang ngayon. At yan po ang patuloy nating ituturo sa mga generations to come, na si Jesucristo ang Diyos at tagapagligtas. Wala na pong iba. Wala na pong ibang makapagliligtas sa atin kundi ang Diyos lamang. Ibig sabihin yung ginawa po niya sa krus, yun po ang nagbigay ng kaligtasan sa atin. Bukod dito, kailangan din nating itakwil ang anumang maling turo tungkol sa kanyang pagka-Diyos at pagkatao. Number 2, mahalin natin ang Diyos at ang komunidad ng mga mananampalataya. Lahat ng tunay na isinilang mula sa Diyos ay nagmamahalan. Ito ang gawa ng Diyos sa atin at sa pamamagitan natin. Dito natin makikita ang katiyakan na tunay tayong sa Kanya. So again, paano natin malalaman kung tayo ay tunay na ipinanganak sa Diyos? 3, meron tayong faith, meron tayong obedience, at meron tayong love sa Kanya at sa bawat isa. Number 3, kung tunay tayong sa Kanya, matatalo natin ang mundo sa pamamagitan ng pananampalataya. Ibig sabihin po, yung problema na pinagdadaanan natin, mga temptations na pinagdadaanan natin, mapagtatagumpayan po natin yan dahil tayo ay nagtitiwala kay Kristo. Ano po yung promise niya? Pag natisod tayo, pag nagkasala tayo, nagkamali tayo, pwede tayong lumapit sa Kanya at humingi ng kapatawaran. At kung tayo po ay nadi-discourage, nanghihina, meron po tayong mga struggles, maaari po tayong lumapit sa Diyos, humingi ng tulong. Ganon din sa bawat isa, sa community of faith, na siyang tutulong naman talaga sa atin, at dyan po natin matatalo ang makasalanang sanlibutan. Ibig sabihin, hindi po natin kaya on our own. Kailangan natin ng Diyos at kailangan natin ng bawat isa upang ito ay mapagtagumpayan. Ano po ang pangako ng Diyos? Hindi po niya tayo pababayaan until the very end of age. So hindi na tayo susunod sa mga pita ng laman, pita ng mata at kapalaunan ng buhay kung tayo ay may tunay na relasyon sa Diyos. Kung tayo po ay may fellowship sa Lord, prayer, study of word, singing of praises and worship before Him, trusting the Lord, mapagtatagumpayan po natin ang anumang temptation or anumang problema. Dahil ang problema po na yan, earthly lang naman yan. Yung problema sa pera, yung problema po sa sakit, matatapos din po yan. At hindi po yan ang katapusan din natin. No? Pag tayo po ay yumao na, no? Tapos na yung physical suffering natin, yung financial suffering natin, doon na po tayo sa heaven. Yun po yung eternal life. Pero yung eternal life, may experience po natin yan habang nandito pa po tayo sa lupa. Mamuhay tayo sa pag-ibig, hindi sa galit. So sa ating pagsunod sa Diyos, ipinapakita natin ang pagmamahal natin sa komunidad ng nananampalataya sa Kanya.
Iwan ko po itong tula mula po sa ating pastor, senior pastor, utos na totoo. Ipinanganak muli, kasama na sa lipi, mga anak ng Diyos, sumusunod sa kanyang utos. Mahalin ang Ama, mahalin ang mga nasa Kanya, sundin ang mga utos, ito ang pagmamahal sa Diyos. Manalig kay Jesus, namatay sa krus, siya ay nabuhay muli, ngayon naghahari ng malwalhati. Utos na totoo, manampalataya sa Ebanghelyo, huwag tanggapin ang mali, ang tama ay huwag ipagpalit. Tayo po lahat ay tumayo at manalangin. Maraming salamat po, Diyos, sa inyong pong mga salita. Salamat, Lord, sa ability na maintindihan ang inyong salita. Ito ay sa pamamagitan lamang din ng banal na Espiritu na siyang nagbibigay ng karunungan sa amin. So meron po kami, Lord, ability na maintindihan ang inyong salita. Lalo na po kung ito ay aming babasahin, ito ay aming pag-aaralan na naaayon sa konteksto. Meron po kaming kakayahan na magtiwala sa inyo ng lubos sapagkat ito po ay pinagkaloob nyo sa amin. Meron po kaming kakayahan na sumunod sa inyong mga salita dahil ito po ay ipinagkaloob ninyo sa amin. Meron po kaming kakayahan na umibig, magmahal, paglingkuran ang kapwa mananampalataya, even extending this, Lord, to strangers dahil ito po ay nilagay ninyo sa aming mga puso, sa aming mga isip. Kaya po, Lord, maraming salamat po. Dahil kung hindi talaga sa inyo, wala po kaming mga kakayahang ito. Kaya, Lord, maintindihan po namin na wala po kaming maipagmamalaki, wala po kaming maipagmamayabang, na hindi po sa aming mga kagustuhan, sa aming pong mga gawa, sa aming pong mga posisyon o status, na kami ay nagkaroon ng kaligtasan. Hindi po, Panginoon. Dahil hindi po namin to magagawa kung hindi po kami mga anak ninyo. So Lord, tulungan niyo po kami sa patuloy naming paglalakbay sa mundong ito. Alam po namin na mapagtatagumpayan namin anumang mga temptations, anuman mga problema, anuman mga challenges sa aming mga buhay. Hindi, Lord, dahil sa aming kakayahan, kundi dahil sa banal na Espiritu na siyang nabubuhay at bumubuhay sa amin. At Lord, maraming salamat sa patuloy ninyong pag-reveal ng ninyo sa pamamagitan ng inyong salita, sa pamamagitan ni Jesus, sa pamamagitan ng banal na Espiritu. At Lord, dalangin ko na patuloy kaming lumago, patuloy na lumalim ang aming relasyon sa inyo at sa bawat isa. Dahil magagawa po namin ito sa pamamagitan ninyo. Marami pong salamat sa inyo po ang papuri, kaluwalhatian at kadakilaan sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. God bless po. Ingat po tayo sa pag-uwi. See you next Sunday.